Kapatid, ikaw ba ay may utang pero hirap na hirap ka na magbayad ng utang? Tatapatin kita, hindi ka makakalabas sa utang dahil disiplinado ka. Makakalabas ka sa utang kung may tama kang sistema. Paano yan? Pag-usapan natin. Hi there, this is Shane Kitanyo, pambansang wealth coach. Ang maling iniisip po ng karamihan, basta kung disiplinado ka magbayad ng utang ay makakalabas ka. Sa video na ito, pag-usapan natin paano ba talaga ang tamang sistema para makawala at mabawasan ng utang. Alam niyo mga kapatid, nakikita ko na madalas na may mas maliit na kita pero nawawala yung utang. Pero may mga iba naman, malalaki ang kita, hindi pa rin bayad ang utang. Kaya tanungin nga kita, isipin mo muna, ilang beses ka nang simula magbayad, pero bigla ka na lang humihinto. Di ba? Kasi madalas ganito po ang nangyayari. Yung parang nakukonsensya ka, magbabayad ka, pag siningil ka, pero pag nabigatan ka na, tapos feeling mo, yung parang lahat ng kinikita mo na pupunta lang sa pagbabayad ng utang, parang feeling mo, sandali lang, parang malito ah. So, tinamad ka na, di ba? Nung tinamad ka na, parang feeling mo na inuuna mo na yung sarili mo, ay, deserve ko to. Tapos, tumitigil ka na sa pagbabayad ng utang. Hindi ka nagiging consistent. Kasi nga, you are depending on discipline and emotion. Alam mo, the reality is this. Kung yan ang aasahan mo, maniwala ka, mahirap na makalabas sa utang. Do you agree? Type agree kung nag-agree kayo. The reality is this. Hindi nawawala ang utang mo dahil ganado ka magbayad. Nawawala ang utang mo kung consistent ka magbayad, 'di ba? You follow a system. Sa totoo lang, 'di ba? Napapagod ang sipag. Napapagod yung excitement, pero ang sistema, hindi. Sa totoo lang, ilang beses ka na ba yung parang umasa na, sige, magiging ano na ako, talagang given na ako, pero wala. Ganun pa rin ang situation. Kasi wala kang tamang sistema. Ginawa lang natin na emotional, di ba? One thing that I've learned is you cannot solve a financial problem with an emotional solution. You got to solve a financial problem with a financial solution. Tama? Kapag ang bayad mo ay nakadepende sa mood mo. Nako, wala. Hindi ka makakabayad. Ito ang hindi sinasabi at inaamin ng karamihan ng tao, di ba? Real talk lang po tayo. Emotion ang number one enemy mo para maging consistent. Okay? Kasi ang emotion comes and go eh. Minsan feel mo, minsan hindi. Pero pag ang sistema, pag sinabi, parang, alam mo yung tax natin, pag nakuha mo na yung sweldo mo, sistema yan, di emotion yan eh. Kaltas agad yan. Di ba? Walang emotion yun. Kaya nga, effective. So, ganun din, mga kapatid. Hindi nawawala ang utang ulit sa sipag. Nawawala ang utang kung meron kang consistent na system. Hindi yung malakihan, di ba? Yung maliitan na consistent ka. Kaya nga guys, ito lang ha. Share ko na sa inyo ang framework para kayo ay makalabas sa utang. Number 1, dapat nakikita mo, make it visible. Kapag hindi mo nakikita, hindi mo nakasulat ang utang, hindi mo gagalawin yan. Isulat mo. Lagay mo. Pakita mo sa computer mo, sa room mo. I want to be debt free. Yan, sulat mo. Diba? Tapos, pagkatapos yan, sulat mo lahat ng utang, piliin mo ang isang utang na gusto mong bayaran. Yung pinakamaliit siguro para mas mabilis. Ilagay natin ang due date, di ba? Sa lugar na nakikita mo araw-araw. Itong rule, huwag mong itatago. Pag tinago mo yan, hindi mo babayaran yan. Kaya nga tanong ko nga sa iyo ikaw ba, nasulat mo na ba yung utang mo? Kailan mo huling tinignan ang utang mo o ayaw mong tignan? Number 2, make it simple. Di ba? Achievable. When you say achievable, yung mas maganda na, yung maliit. Di ba? Kahit na, kunyari, utang mo, 10,000. Di ba? Buwan-buwan, kahit magbigay ka ng 500 pesos. Kasi, ito lang po ang kagandahan kasi kung magbabayad ka kahit maliit. In paying off your debt, it's not in the amount. It's in your willingness to pay. Mas okay na magbabayad ka ng pakonti-konti kaysa sabihin mo, one time, big time. Dito po nadara pa ang marami. Kasi ang gusto nila, yung malakihan, yung biglaan. Ay, nako. Kaya nga walang nangyayari. Number 3, para makawala tayo sa utang, ika nga make it exciting. Oo. Yung parang, pag nakasulat yan, di ba utang mo 400 na utang. Hindi 400 na peso sa 400 na katao. Hindi. Let's say, 4 na yung utang mo. Pag nabawayaran mo na isa,
nakikita mo na yung progress mo, 3, gaganahan ka. 'Di ba? Nakikita mo na bumababa na ang balance mo, i-cross out mo na yan, 'di ba? You are dead. 'Di ba? At pagka na-measure mo yan, mag-excite ka. Kaya ang tanong ko nga sa inyo, ano yung feeling yung last time, 'di ba? Nakita mo na babawasan mo yung utang. Ano yung pakiramdam mo? Paki-type sa comment section. Okay, guys, kaya nga I challenge you na subukan nyo to. Subukan nyo to. Ulitin ko ang unang kailangan mo gawin, di ba? Kailangan ilista mo para makita mo. Number 2, make it simple, small, no? Yung maliliit muna. And number 3, kailangan makikita mo yung progress, di ba? Kahit maliit. Kung nakikita mo na yung balance mo na lumiliit, mas ma-excite ka. At darating ang panahon na sabihin mo, ayaw ko na talagang huminto. Kasi alam mo yung feeling na maging debt-free. Kapatid, hindi ka mahina. Mali lang talaga ang sistema mo. You depend so much on excitement. Mukhang maganda yung effort mo sa umpisa pero nawawalan ka ng gana eh. Diba? Nawawala ang utang kapag pinalitan mo ng sistema ang emosyon. Alam ko, hindi mabilis, hindi bongga, pero dapat consistent ka lang. So, tanong ko, ano ang utang na uunahin mong babayaran mo ngayon? O, pakitype lang sa comment section at sino. Ay, grabe hindi to aksidente na napapanood mo to. Bakit? May nanalangin ngayong araw na ito na mapanood mo na yung video na ito para magbayad ka na ng utang. Sana nakatulong tong episode na ito. Kapatid, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.